kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang mga publikano at mga makasalanan sa inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang kwento ni Mateo. Kwento kung paano siya tinawag ni Jesus. Pero bago naging alagad o bago naging apostol si Mateo, narinig natin na siya ay isang kolektor ng buwis. Publikano kung tawagin, no? Kolektor ng buwis. Noong panahon ni Jesus, ang mga kolektor ng buwis ay tinuturing na mga traidor. Traidor. Noong panahon ni Jesus. Ganyan ang mga maniningil ng buwis. Sapagkat sila'y nagtatrabaho para sa mga Romano. Kaya traidor sila sa mga Hudyo. Dahil kinakawawa nila ang mga piniling tao ng Diyos. Sino yon? O yung mga Hudyo. Pakiramdam nila sila yung mga piniling tao. At pakiramdam ng mga Hudyo, kinakawawa sila. Bakit? Kasi mahilig sila sa tongpats. Alam niyo po ba yung tongpats? Bumalik na naman si Yorme, di ba? Yung mga salita ni Yorme, yung binabalik-baliktad, yung mahilig sa patong. Ano yung pinapatungan nila? Buwis. Dinadagdagan nila yung buwis na sisingilin at ibubulsa ang tongpats. Ibubulsa ang mga pinatong na halaga.
Kaya naman talaga, no, hirap ang buhay noong mga Hudyo. Kasi sinisingil sila ng sobra-sobra. Dinadaya sila. Pinapatungan nila yung buwis na dapat lang binabayaran at binubulsa nila tulad ng isang magnanakaw. At dahil dito, galit sa kanila ang mga tao. Kaya ang tingin sa kanila, makasalanan. Makasalanan. Hindi ko maisip anong mukhang naihaharap ng mga publikano o mga maniningil ng buwis gaya ni Mateo. Gayong ang tingin sa kanila, makasalanan. Gusto mo ba yon? Yung ang dami mong pera, pero ang tingin sa iyo ng tao, magnanakaw. Hello? Tinatanong ko po kayo, gusto nyo ba yon? No, yung ang dami-dami mong pera, no? Ang ganda ng bahay mo, ang laki, ang rangya ng buhay mo, pero tingin sa iyo ng tao, magnanakaw. Masarap ba yung ganong buhay? Pero bakit may mga ganong tao? Ano? 'Di ba? Kilala nyo ba yung mga ganon? Abay, syempre kilala nyo, binuboto nyo pa nga yung mga ganon eh. Oh. Pero hindi ko ma-imagine yung ganong buhay. Yung ang dami mong pera pero ang tingin sa iyo ng tao, magnanakaw, makasalanan. Siguro nga no, talagang ganon. Iisipin na lang natin, talagang kapalan na lang. Kaya nga, nasasabi natin, walang hiya. Hindi na nahihiya, no? Yung tingin sa'yo, ganon, no? Pero hindi lang naman ganon sa atin. Hindi lang naman pagnanakaw ang tingin natin minsan sa tao. Minsan ang tingin natin, chismosa. Pag tinabi mo, chismosa ng barangay, kilala mo. 'Di ba? Pag sinabi mo, manginginom sa barangay, kilala mo. Mga may bisyo sa barangay, kilalan mo. 'Di ba? Nakakahiya kapag ganun ang tingin ng tao. Pero hindi natin masisi kung bakit ganito mag-isip minsan ang tao. Kung bakit ganito tayo mag-isip. Dahil hindi na mukha nila ang ating nakikita, kundi ang kanilang kasalanang ginagawa. Di ba may ganon? Hindi na mukha ng tao ang iyong nakikita, kundi ang kasalanang kanyang ginagawa. Kaya nga ang tanong ng mga Pariseo, bakit sila sumasalo? O bakit sumasalo si Jesus sa mga publikano at mga makasalanan? Bakit? Kasi ang tingin na nila sa mga publikano, hindi na mukha ang kanilang nakikita, kundi ang kanilang kasalanan. Minsan meron nag-counseling sa akin. No? At sabi niya, Father, gusto kong mapatawad yung asawa ko. Pero sa tuwing nakikita ko siya, ang nakikita ko ay yung panloloko niya. Sabi niya sa akin ganun. Tuwing nakikita ko ang mukha ng asawa ko, ang nakikita ko yung panloloko niya. Sabi ko sa kanya, mahirap ka talagang magpatawad. Mahirap kasi ang nakikita mo yung kasalanan. Ang tinitignan mo yung kasalanan. At baka nga talaga hindi mo na siya mapatawad kasi yun na yung rumihistro sa'yo. Yun na yung tumatak sa'yo, yung kasalanan. Sabi ko, kung gusto mo talaga siyang patawarin, bakit hindi mo subukan tignan ang mga magaganda at mabubuti niyang ginawa bago siya nagkasala? Baka sakaling mapatawad mo siya. Kasi ang sabi sa akin, gusto niyang patawarin. Pero ang nakikita niya, yung kasalanan. Ano ba talaga? Gusto mo ba talaga o ayaw mo? Minsan gulo rin natin, di ba? Mabuti ko sinabi mo na lang sa akin, Father, ayokong patawarin ng asawa ko. Kasi nakikita ko kasalanan niya. O yun, malinaw. O di sasabihin ko, o di wag ka muna magpatawad. Di ba? Anong magagawa natin? Pero yung sasabihin mo, gusto mong patawarin. Sasabihin mo, mahal ko pang asawa ko. Pero nakikita ko yung kasalanan niya. Talaga,
hindi ka nga talaga makakapagpatawad. At ganun, kung kasalanan natin, kung kasalanan ang ating nakikita, wala nga talaga tayong makikitang pagbabago. Gaya ng mga Pariseyo, hindi nila nakita ang ginagawa ni Jesus. Ang nakita nila, yung pakikisalo ni Jesus sa mga magnanakaw, sa mga makasalanan. Yun ang kanilang nakita. Ang nakita nila, yung pakikisalamuhan ni Jesus sa mga makasalanan. Pero ang hindi nila nakita, yun na yung huling pakikisalo ni Mateo sa mga publikano. Ang hindi nila alam, yun ay despedida party. Dahil iiwan na ni Mateo ang kanyang lumang buhay. Ang hindi nila nakita, magbabagong buhay na si Mateo. Kumbaga, nagpapaalam na siya sa kanyang mga dating kasama. Yun ang hindi nila nakita. Bakit? Kasi ang mata ng tao madalas nakatingin sa mali kesa sa tama. Madalas nakikita ang masama kesa sa mabuti. Di ba ganyan tayo? Mabilis tumingin sa mali, mabagal sa tama. Sa mga nanay lang di ba? Laging sinisita ang mga anak pero hindi man lang pinupuri, hindi man lang ina-affirm ang anak kapag nakakagawa ng maganda, kapag may nagagawang maganda sa eskwela, kapag merong award, no? Ang hina nating magsabi ng anak, ang galing mo. Anak, ang ganda niyan. Anak, congratulations. Pero pagdating sa mali, hindi pa nasasabi, nabatukan na. No? Bakit ganon? At ito yung magandang paanyaya sa atin. No? Sanayin ang ating mga mata na makakita ng mabuti at tama. No? Father, masama bang makakita ng mali? Masama bang mamuna? Hindi. Hindi masama yon. At para makita mo yon, dapat talaga tinatama. Ginagawa mong makita ang mali, ginagawa mong makita ang masama, para ito ay maitama, maturuan, pero hindi para mangutya. Yung mga Pariseyo, nakita nila ang kasalanan ng publikano. Tiningnan nila ito at kinutya. Okay sana kung nakita nila'y mali, pero itama. Turuan mo, gabayan mo. Pero kung nakikita mo lang ang mali, dahil para kutsain, iyan ay mali. Yan ay mali. Kaya nga, marami ang nahihiya siguro, no? Na lumapit na lang sa simbahan, kasi tayo, no, pakiramdam nila, hinuhusgahan natin sila. At hindi ganon. Lahat tayo, kay Jesus, makasalanan man, pero kanyang tinatawag. Mga kapatid, sana hindi ang ating nakaraan ang maging hadlang para tayo'y makalapit kay Jesus at mabago ang ating kinabukasan. Kundi ang ating nakaraan, nawa ang maging motibasyon para baguhin ang ating buhay at maging maayos at mabuti ang ating kasalukuyan. Amen. Amen.